Hi guys, welcome back once again. Advice for today's. Huwag magdidesisyon ng pabigla-bigla. Bakit po? Marorong turn kay. Oo, ngayon nagdesisyon ka na, ayan, babae na yung gusto ko. Na kahit alam mo, mayroon ka ng jowa. Di ba? Nagdidesisyon ka ng pabigla-bigla na hindi mo to pinag-iisipan. Ito ay malaking big mistake. Bakit po? Ang isa pong tao kapag papasok tayo sa isang relasyon, dapat po pinag-aaralan natin, kinikilala natin. Hindi tayo nagdedesisyon na, ito gusto ko tong babae na to. Kahit may asawa o jowa ka na. Basta nagustuhan mo, nagandahan ka, kilig ka, naging masaya ka. Kasi pansamantala lang yan, ilang ulit ko bang sasabihin? Yan po ay padala ng demonyo. Papadalahan ka niya ng mga gwapo, magandang physicalling mga tao para matukso ka. Yun naman po talaga yung papel ng mga demonyo dito sa ibabaw ng mundo. Pangit yung tao, pero pangit yung ugali ng tao, maganda ang physically. Ganun yun eh. Magpapadala sila ng kaalyado nila o kasama nilang demonyo. Demonyo ugali. Maganda nga yung mukha, pero ang ugali naman ay demonyo. Halos hindi mo na makaya ang ugali, pakisamahan. Ganun po yun. Halimbawa, nagkagusto tayo sa tao kahit meron pa tayong jowa. Nagdesisyon ka na, ito na talaga. Ito na yung the one ko, ito na yung forever ko. Ito na yung nararamdaman ko. Ito na, masaya ako dito sa tao na to. Iba yung feeling ko, parang masaya pag di ko ito nakikita hindi ako makatulog o maaligaga. Gusto ko lang itong nakakasama. Pero meron ka ng asawa at jowa Ano yun? Ano sila sa buhay mo? Tanong ko. Laruan mo lang? Na pagtapos mo magamit, iiwan mo lang sa isang tabi tapos pupunta ka dun sa ibang laruan na bago? Kasi nga, dun ka masaya, dun ka nagiligayahan, dun ka nasasayahan. Mali po yun. Kapag meron kang minamahal na, ingatan mo na to. Pahalagahan mo, mahalin mo. Kasi siya po makasama mo pahabang buhay. Hindi po sapat ang nakakilala ka lang ng panandalian. Ngayon mo lang nakilala na paramdam sa'yo ng kilig at saya. Hindi mo naman kinilala. Tapos nun, nagdesisyon ka ng pabigla-bigla na bigla mo nalang iniwanan yung taong mahal mo o pamilya mo para sumama ka dun sa iba. And the end is nothing. Marorong turn ka. Kasi mga panandaliang saya na yan is bandang huli magsisisi ka. Bandang huli pagsisisihan mo lahat yung mga pabigla-bigla mong desisyon na ginawa mo. Kasi nakasakit ka Nakasakit ka ng kapwa mo, ng asawa, ng jowa mo. Kasi inisip mo lang yung sarili mo maging masaya. Paano naman yung kapwa mo na iniwan mo at sinaktan mo? Bago ka sana pupunta sa ibang relasyon, tapusin mo muna yung una mong relasyon. Kausapin mo ng maayos para hindi ka maliligaw ng landas at magsisisi bandang huli sa pabigla-bigla mong desisyon na ginampanan mo dyan sa utak mo na utak butiki, charot. Dapat nag-iisip at nakilala natin ang isang taong papasok natin sa buhay natin. Tsaka pagka papasok tayo sa isang relasyon, pagpaplano, dapat pinag-iisipan natin ng matalinong kaisipan. Hindi basta lang kilig lang. In the end is nothing. Diba? Magsisisi tayo bandang huli. Kaya hanggang dito nilang advice. Ingat po tayong lahat. And God bless.